Hello guys, kumusta kayo? Kumustang lahat? Sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs. Ang pag-usapan natin ngayon, itong pagsagot ni Marjorie Barito doon sa mga sinasabi ni Dennis Padilla noong time ng kasal ng kanilang anak, no? Pero bago yan, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ili TV. Ako si Ili TV. Ayan. So, usapang pamilya, ito guys, matagal naman itong usapin, no? Matagal na itong alam ng mga tao na Dennis Padilla at saka Marjorie Barito is a broken family, no? Naghiwalay sila at matagal-tagal na to sila naghiwalay. 18 years na yata, no? Kasi paghiwalay nila, maliliit pa yung mga anak nila. Maliliit pa yung mga anak nila. Ngayon, malalaki na eh. So, patungkol doon sa sinasabi ni Dennis Padilla about doon sa kasal, no? Na hindi siya pinaupo doon sa upuan doon sa harapan na para sana sa mga parents. Tapos walang pumapansin sa kanya doon at kung ano-ano pa, no? Pero merong pinalabas si Marjorie, no, na mga video, mga pictures na nagsama pa nga sila, no, sa pictures, no, kasama yung nanay ni Dennis, no? So ngayon sa interview ni Ogie Diaz kay Marjorie, doon naliwanagan yung ibang mga issue, no, na sinungaling, no, kasinungalingan, no, kumbaga ni itong sinasabi ni Dennis, no, nilinaw, kumbaga nilinaw ni Marjorie yung ibang issue na about sa mga anak nila at about nga dito sa kasal, no? Private kasi itong kasal na ito, no? Kasi itong naging asawa ng anak ni Marjorie is private na tao, hindi siya artista, no? So gusto nila ano lang, exclusive lang sa kanila at saka sa pamilya at sa mga close friends, no? So, maraming mga sinasabi si Marjorie. Isa na doon ay ang yung pananakit, no? Nananakit pala ito si Dennis Padilla. Nung panahon na sila'y nagsama pa, makikita ninyo yan guys, no? Mapanood ninyo yan sa channel ni Ogie Diaz, yung interview part 1 at saka part 2, no? Kinuha ko lang yung importante na issue, yung about sa pananakit, about sa paninira, at about sa mga bashers, no? Kasi ito yun, itong pananakit na sinasabi ni Marjorie nung panahon ay sila'y nagsama pa, pinagbuhatan siya ng kamay pala ni Dennis, natamaan yung kanyang tainga, no? Nasira nga ayaw daw yung kanyang eardrums, no? Eardrums ba yun? Eardrums, yan, itong ano natin sa tainga. Ito nga kasi pag malakas yung pagkaano dito sa tainga natin, maano talaga, mabungol tayo ba, mabungol, no? Masira talaga yung, maapektuhan yung sa loob. So yun ang sabi ni Marjorie, no, na nalalakit at nagbubuhat ng kamay ito si Dennis. At saka maangas yung talaga yung kanyang sinasabi, sobrang maangas ka. Maangas ka. Yung maangas ba yung parang astig. At saka masyado kang madrama,
no? Madrama daw si Dennis, at kasi ah, sa tuwing na-interview siya, meron siyang mga interview, palagi siyang umiiyak. Yung parang siya ang kawawa ba, no? Siya ang naging kawawa sa lahat ng mga nangyayari. Pinapalabas niya na siya ang kawawa, kaya kada interview niya ay siya'y umiiyak, no? Yun ang sabi ni Marjorie, no? Kahit panoorin niyo doon sa kanyang interview. Isa pa, sa mga ginagawa ni Dennis, yung pa-interview, umiiyak, ang mga anak nila yung mga unang naapektuhan, no? Kasi binabash, no, nakakatanggap ng bashing yung mga bata, no? Yung mga anak nila, alam mo naman sa social media. So ang kalabasan pala ng mga sinasabi ni Dennis ay ang mga anak nila ang naaapektuhan, nasisira, no? Si Julia nga daw, panahon na may mga interview si Dennis, naapektuhan yung karir ni Julia. Nawawalan daw ng mga ano ba yun? Yung sa pagka-artista niya ba? Nawawala yung mga, siguro yung mga kukunin kang isang sa commercial, yung mga ganun, or kukunin ka ng mga ano sa TV, yung mga ganun ba? So, naapektuhan talaga yung mga anak nila sa kanyang mga ginagawa. So ngayon, sabi ni Marjorie, huwag ka nang magpa-interview, no? Kasi mula pa daw noon, si Dennis talaga daw palaging sasalita sa mga interview, sige pa-interview, tapos sige nagpapaawa, sobrang madrama, at ang mga anak nila ang nasisira. So sabi niya, sinisira ni Dennis mismo yung mga anak niya. Siya mismo ang naninira o sinisira yung kumbaga future, no, ng mga anak nila. Ang dami din pala ng anak nila, no? 4 yata tong anak nila. So before pala yung kasal na yun, nagbanding itong mag-ama, no? Nagbanding sila, kumain sila. Tapos pag uwi daw ng mga bata, kinukumusta ni Marjorie, o kumusta yung pagsama ninyo, banding ninyo ng tatay mo. Okay naman daw, happy daw sila, nagtawanan daw sila kasi nagjo-joke nga yung tatay nila, kasi ma-joke kasi yan si Dennis. Pero after nito, ito na nga yung na yung kasal, dito na naman na naman yung nagiging na naman daw si Dennis. Kasi daw ito si Dennis, masyadong, kumbaga parang high blood ba, no? Hyper, at nananakit, maliban sa masakit magsalita, nananakit physically pa, no? At ngayon ito wala na talaga ito, hindi na talaga maayos-ayos, no? Itong pamilya nila, ganyan talaga ang buhay, no? Sabi ni Marjorie, yung mga sinasabi ng mga tao na binibringwas niya yung mga anak niya, siya pa nga daw ang nagsasabi na mag-ano kayo sa tatay nyo, no? Doon nga daw sa kasal, siya nga na, kasi nga sa kasal siya ang sinisisi, si Marjorie, kasi nag-text daw si Dennis doon sa anak nila na sino ang mas, kumbaga sino itong nito, ikaw ba o yung nanay mo? Yung kasi nga doon sa kasal, parang feeling ni Dennis kasi siya ba, na out of place siya.
na inisip niya ako ang tatay. Bakit ganon? Ano na pala walang naghatid. Kasi yun talaga ang sabi ni pinakita ngayong video. Naglakad lang si Claudia na mag-isa. Nagpapunta sa altar. Siya lang mag-isa. Walang naghatid. Nung una kasing sabi, ibang tao naghatid. Walang naghatid pala. At pagdating doon sa kalagitnaan, kasi yung tradisyon kasi i-open yung bell, tapos yung sa damit. 'Di ba may ganon yung tabon, tapos i-open naman yon, ganon. Tapos ibalik. So ang nanay ang nagawa noon, no? Ilang lakad lang daw yun. Then umupo na si Marjorie sa upuan. Then yung anak niya diretso na doon. So yun guys ang mga katotohanan na sinasabi o nag-react lang tayo sa mga sinasabi nila. Kung si Marjorie bihira lang talaga ito salita o pa-interview. Si Dennis daw ang palaging nagpapa-interview at nagdadrama at sinisiraan yung mismo mga anak niya. So kayo nang maghusga kung ano ba talaga ang nito sa inyong mga opinion, o base sa inyong mga nakikita, base sa inyong naririnig. Tayo wala naman tayong dito, nagre-react lang tayo, nagbibigay lang tayo ng opinion kasi katulad sa atin, meron din tayong pamilya, meron din tayong mga anak, di ba? Pag broken family, ganito talaga yung sitwasyon, no? Pero kahit sana broken family kayo, akin naman advice ko lang, kahit sana broken family kayo, ipakita pa rin ninyo sa inyong mga anak yung pagmamahal, no? Kahit plastikan na lang, yung pagmamahal ninyo sa kanila, no? Kung ano man yung diferensya ninyo mag-asawa na hindi ninyo pagkakaintindihan, wag na ninyo yung ilabas na ninyo yon. Ang anuhin na lang ninyo yung future ng mga anak ninyo ba, sa mga kabataan, no? Yung future nila, pag-usapan ninyong mga magulang, lalo na yung palaki na sila ng palaki, kasi minsan ito yung dahilan kung bakit ang mga bata, yung mga anak, nagiging rebelde, nagpumasok sa mga bisyo, naging pariwara, hanggang nasisira tuluyan yung kanilang buhay dahil lang din sa atin mga magulang, no? Kasi ginaano natin ba, yung naghiwalay kayo, katulad nito, yung both side magsasalita, both side dito sa kabila magsalita ng hindi maganda. So ang una talagang mapiktuhan dito yung mga bata, lalo sila, ito pamilya nito is puro mga artista, no? Puro mga sikat ba, may mga pangalan sa larangan ng mga movies, no? Sa mga pelikula, sa politika, no? So kasi si Dennis politiko ito tumatakbo din yata ito. So ganun talaga ang mangyayari.
Pag-usapan sila ng tao, pag-usapan sila ng buong mundo, ng mga tao na mahilig sa artista. Maano talaga. At saka, alam mo naman sa mundo ng social media, meron talagang mga opinion ng tao na hindi mo matanggap o hindi tanggap ng iyong kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka ganyan, so masaktan ka talaga. Kaya mabuti na lang nagsalita si Marjorie patungkol dito at na liwanagan, no, naliwanag yung mga madilim, no, medyo madilim na usapin ay naliwanagan sa tao, sa mga supporters at sa mga bashers, no, na ganito pala ang totoong mga nangyayari sa buhay nila at sa doon sa nangyari sa kasal, no. So yun lang guys, yung atin, kapag broken family kayo, naghiwalay kayo ng asawa mo, so huwag ninyong hayaan na masira yung mga bata talaga. Yun talaga yun, no? Bilang magulang, ang iniisip natin talaga ay yung ano sa mga bata ba, future, no? Kasi ang sabi pa ni Marjorie, nagmula daw yung pag-ano ni Dennis nung mula na nag-artista si Julia, no? Kumbaga inisip daw ni Dennis na hindi siya part, no, hindi siya parte, wala siyang, kumbaga hindi siya parte ba sa pagsikat ng kanyang anak, kumbaga nawala siya sa sa kwan ba, wala talaga tayong magawa dyan, kasi nga ganon ang buhay, no? Kung ano man ang mga dahilan kung bakit sila naghiwalay, wala na tayong alam doon, no? Ang atin lang, bilang tayo di pamilyado rin, mayroon din tayong pamilya, at kayo yung mga kabataan na gustong papasok sa larangan ng pag-aasawa, no, ay isipin ninyo at anuhin nyo talaga yung magiging mapangasawa ninyo, no, suriin yung kanyang background, yung pag-uugali, no. Kung hindi mo type o hindi matanggap ng iyong sarili na magiging ganon ang magiging partner mo, ay huwag ka nang magpakasal, no. Kasi pagkasal ka na, kumbaga tali ka na, natali ka na, no, mahirap na yun, no. Hindi mo naman pwede isauli yun doon sa magulang nila, ito yung anak nyo, hindi ko kaya o hindi ko matanggap yung kanyang ugali, balik ko na yan sa inyo. Hindi naman ganon, hindi ganon kadali yun, no. Pagkasal ka na, kailangan mo talaga ng anuhin yan. Pero yung hindi na talaga kaya yun, maghiwalay talaga. Isa kasi sa dahilan yan, lalo na pag namumugbog, no, merong physical na involved, at saka pera. Pero sa kanila naman, medyo meron, pero yung sa naghiwalay na sila, no, kasi hindi talaga daw ito si Dennis hindi nagbibigay suporta sa mga anak nila. Sabagay, yung mga anak naman nila ay meron ng sariling mga pera yan, kasi mga artista naman, so meron ng sariling kita, mas mapira pa yung mga anak nila kaysa kay Dennis. So wala nang issue sa kanila yung kumbaga suporta, kasi kaya na nilang mabuhay na sarili nila. So yun guys, no, pag ang ating magulang ay hiwalay, so tayo mga anak, minsan hindi natin alam, no, kung ano yung ating gagawin. Pero isa lang ang ibigay ko sa inyo na advice, kasi ako naranasan ko rin yan, broken family din kami, no, naghiwalay din yung magulang ko sa edad ko na 8 years old, naghiwalay sila. Pero yung magulang ko ay hindi kasal, no, hindi sila kasal. So ngayon,
Kami, nasa nanay. Katulad ni Marjorie, yung mga anak niya nasa kanya lahat. Kami naman, sa nanay din kami lahat. At ang ano lang, kasi nga nag-asawa sila, kanya-kanya. Ang tatay ko nag-asawa, ng iba, nanay ko naman nag-asawa ulit. Kasi mga bata pa kasi sila naghiwalay eh. So, ang isa lang talaga ang nasa aking puso. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob or galit sa tatay ko. Oh, kasi sa amin kasi ang tatay ko talaga ang may pagkukulang, no? Kasi nung hindi pa sila naghiwalay, kumbaga yung merong isang babae na nasiraan ng bait na kapitbahay namin, na kamag-anak din nila, ay doon nag-focus yung tatay ko sa babae na yun hanggang napangasawa niya yun. Yun ang napangasawa niya, yung babae na yun. Pero kadugo nila yun na malayo na ba? Malayo na. So, yun ang istorya. Pero ako, hindi ako nagtanim ng galit sa tatay ko. Mayroon nandito pa rin yung pagmamahal hanggang namatay siya. Wala akong galit sa kanya. Hindi ako nagtanim ng galit. Kumbaga na irresponsible siyang ama sa amin, no? At nandyan pa rin yung respeto ko sa kanya bilang ama. Hindi yun nawawala. Yun lang talaga ang anuhin natin, na kahit gaano kasama yung magulang natin, pananatilihin natin sa ating puso yung pagmamahal at respeto sa kanila. Kasi malaki din ang utang na loob natin sa kanila. Hindi tayo magiging tayo. Hindi tayo makita sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Yun lang, no? Huwag tayo magtanim ng galit o sama ng loob sa magulang natin, kahit ano pa man yung sitwasyon. Kahit naging broken family kayo, huwag kayo magtanim ng galit sa kanila. Yun lang. At magdasal palagi, no? At kung may time kayo, dalawin ninyo yung tatay nyo. Meron namang cellphone, komunikasyon, ganyan. Magkumustahan, no? Ano ba? Ganon lang yun, guys. Kasi hindi natin alam, hindi naman tayo forever sa mundong ito. At least napakita natin at naparamdam natin sa magulang natin kahit naghiwalay sila na mahal natin sila. Ganon lang yun. So hanggang dito na lang yung ating reaksyon sa mga pangyayari dito. At maraming salamat sa inyong lahat. And God bless you all.